Napabalita ngayong linggo ang ginawang pagpapaaresto sa dating bookkeeper ng LTA Incorporated na si Rowena Del Rosario sa pagdinig ng Senado sa maanumalyang pagbili ng PNP chopper noong Lunes. Hindi raw kasi kapanipaniwala ang ilang pahayag ni Del Rosario. Tama ba ang mga naging hakbang ng senador? At anong mga illegal na aksyon na maaaring nalabag dito? Yan ang pag-uusapan natin kasama ang nag-iisang kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Lynn, and I've missed you. Oo nga, 2 days, 2 days. Uy, pero attorney, meron ba talagang kapangyarihan ng Senado na paaresto at magpa-detain ng isang witness sa Senate investigation? Well, meron naman talaga kasi sa ilalim ng ating Constitution, may kapangyarihan talaga ang Senado or ang Kongreso for that matter na magkaroon ng mga inquiries in aid of legislation. At yan nga yung kapangyarihan na mag-inquire at magtanong na isang kinikilalang importanteng legislative function. Kaya naman, para magkaroon ng sinasabing ngipin ng kapangyarihan ng Senado, may implied power din ng lehislatura na to legally compel people or witnesses to appear at sumagot sa mga tanong. At ito nga ay by way of being able to cite for contempt. Kasi nga kung wala namang penalty para sa hindi pagsagot or yung mga nagsisinungaling or ayaw sumagot ng diretso o paligoy-ligoy lamang, wala nang sasagot ng maayos, diba? Unless alam nila na merong kapangyarihan to punish itong Senado. Dapat talaga meron. Pero ano ba ang contempt? Well, madalas natin naririnig yan, especially in courts of law, na naririnig natin na yung judge, di ba? Pwede kayong i-cite. Pero ito nga yung pinaparusahan, yung pagpambabastos o pag wala ng respeto sa authority o dignidad ng isang korte, at yung ganitong pagwawala ng respeto ay pinaparusahan din sa Senado. So yung tinatawag na contumacious conduct is ilalim po ng Senate rules, maaaring parusahan in the form of detention, katulad nga sa kaso nitong bookkeeper na to, until the witness purges himself of that contempt. Ibig sabihin, kailangan niyang ituwid yung mali, di ba? Dapat lang natin i-emphasize na ang pinaparusahan ay hindi yung pambabastos sa isang senador or yung judge for that matter sa isang korte. Ang pinaparusahan ay yung pambabastos dun sa institusyon. That's why yung contempt of a committee is considered yung contempt ng buong Senado. Kumbaga sa contempt of court. Parang ganon. Okay. So paano nagiging guilty of contempt ng isang tao sa isang Senate hearing? Well, under the Senate rules, maaari magkaroon ng contempt pag hindi kayo sumunod sa isang lawful order ng Senado o isang committee, yung ayaw sumumpa, ayaw magtestigo kahit na na-issuehan na ng subpoena. Or kung nagte-testify na, mukha nagsisinungaling, ayaw sumagot ng tanong, yung kunwari sumasagot pero evasive o paligoy-ligoy, or ayaw sumagot ng diretso na parang nakakaloko na sila. At ito nga yung dahilan kung bakit napakontempt na ang bookkeeper na to, kasi nga daw, dahil evasive na yung mga sagot niya. Oo nga, pero sabi nila, paano mo naman pipilitin kung hindi naman talaga alam ang sagot? O baka daw kasi hindi lang binibigay ang sagot na gustong marinig ng mga senador. Yun nga ang sinasabi nila. Pero of course, unang-una parang para din yan sa korte, di ba? Yung judge, wala kasi tayo doon eh. So, yung mga senador, actually halos lahat yata sila pumirma to cite her in contempt. Kasi sila yung nakakita ng demeanor ng witness habang nagte-testify. Medyo makikita mo naman kung talagang nagsisinungaling ba, evasive ba, nakakapikon ba talaga kung sumagot. And of course, nakakapanghinala din kung isang tao, ang sagot niya, puro hindi ko alam, hindi ko tinanong, basta nagbayad lang ako. Hindi ko matandaan kung nagpadala ako ng $500,000. Parang hindi naman normal kung for a trusted employee, supposedly, na hindi humihingi ng resibo. At saka bookkeeper siya, hindi lang naman siya messenger, di ba? Hindi siya humihingi ng resibo pag nagbibigay ng malaking bayad na halaga, di ba? Hindi niya rin na-record yung mga bayad. And if you're a conscientious employee, sisiguraduhin mo may resibo at nakatala kasi baka ikaw ang masita. At saka in cash ang binabayad niya. Supposedly sila yan. And dollars. Baka mamaya mabaliktad siya. Di ba kung wala siyang resibo, baka siya ang maakusahan. And being niya, ganyan, a bookkeeper, dapat very conscious. And very conscious siya na kung ano yung mga maaaring mangyari na baka mawala ng pera. So hindi daw niya alam kung anong agreement ni Kong Iggy, di ba? At ng Lion Air, pero bayad siya ng bayad. Tulad nga ng sinabi, hindi lang naman siya isang kung sino-sinong mensahero. At saka dapat medyo magtatanong siya kasi baka nga sobra na yung binabayad ng boss niya. Aba siya rin ang mawawala ng Christmas bonus. Malapit na. Malapit na ang Berber months, di ba? Pero syempre, kung ang pakiramdam niya, at ito nga yung ito naman ang usual na pag meron kayong pakiramdam na unlawful ng pagka-detain sa inyo, well, ang requires niya, magpunta siya sa Korte Suprema. Sa Korte para questionin
kung tama ba ang pagka-detain sa kanya. And this is usually for a writ of habeas corpus, which is the usual legal remedy kung ang palagay nyo unjustly detained kayo. Pero isang masasabi ko rin, assuming they're all innocent, A big assumption, yes. ang masasabi lang natin, parang hindi sila choosy sa mga taong kinukuha nila para magtrabaho sa kanila, di ba? They have a bookkeeper na palaging walang alam, di ba? Aha. And bayad lang ng bayad. And of course, meron silang abogado, di ba, na notaryo publiko, na nagnotaryo alam. na Oo. hindi nagpapakita yung mga pumipirma na actually it's a ground for suspension or even disbarment depending on kung gaano kagrabe ba. But bilang isang notaryo publiko, dapat hindi nagnotaryo nang hindi uma-appear ang mga supposedly personal na nagpakita at pumirma sa harap nila. Unless talaga nag-hire sila ng mga tao na talagang hindi magiging alam. Mga di ba? Parang, I'm paying you not to know. Okay, ibang usapan na yun. Ayan, sana marami po kayo napulot na impormasyon legal sa diskusyon natin. Thank you, of course, Attorney Gabby. Thank you, Dan. And of course, a good day to everybody. Middle of the week. Oo At nga. malapit na ang Berber month. di Yeah, ba? hey, ilang ano na lang. Yeah, bibilangin natin ilang linggo na lang, ano? Sandali na lang yan. Isang linggo na lang? May isa o dalawa na lang. Wow! Mga mommies, maganda na kayo, ha? Yung extra Oo. budget. Samantala mga kapuso, unang balita na po tayo. Ang mga unang balita sa umagang ito. Compound 11 leader Muammar Gaddafi napasok na ng mga rebelde. Pilipinong engineer na nawawala sa gitna ng gulo sa Tripoli